So yan, about your speaker. Okay, so that's my name, Andres Ripalda. By profession, I am BSc in Mathematics graduate. So former public secondary school teacher in the Department of Education here in Bohol. Okay, so I'm a member of IMG way back 7 years ago. That was November 2 of 2013. Now, I was promoted to CEO in this company last November 15, no, during our virtual convention. So yan ang naging achievement ko. Then I'm also an associate financial planner. Okay, so certified financial educator and life license underwriter. So yan po ang nagiging achievement ko in this company. So and I'm so happy because yan, despite of the pandemic, mayroon pa rin po tayo na-achieve dito sa company. So share ko sa inyo bakit po ako sumali at paano po ako naging part po dito. So kagaya nyo rin, I was invited no by my friend, ininbitahan po niya ako dito to listen. Pero yun, at first hesitant po ako makinig because para po talagang networking, the way po siya nag-invite sa akin eh. So yun ang reason bakit medyo alanganin po ako mag-attend sa talk kasi ang pagkaintindi ko networking. Pero yun, after the orientation or after the event, talagang ang daming mga changes, ang daming mga natutunan ko, especially kung paano i-manage ang pera, kung paano mag-save at mag-invest in the right way. So ang dami kong mga realizations na sana nakita ko tong kumpanya na to way back 7 years nung nagsimula po ako sa DepEd kasi when I started here, nabaon na po ako sa utang. So ang dami kong utang. Yun ang reason kung bakit talaga ako sumali dito because I want to pay off my debts. Then kapatid ko rin may sakit, so I want to support my family, my sister na may sakit at yung parents ko rin na may sakit. So um, sa itong panahon na to, 2013, as a teacher, no, baon po ako sa utang, 500 lang natitira sa sweldo. So sobrang hirap. Kaya nung parang nag-try lang talaga ako dito. Sabi ko, sige, try ko na lang 'to pakinggan kasi baka ito makatulong 'to sa situation ko, no? Sa financial situation ko na talagang walang walang pera, na napakahirap 'yun. Pero good news kasi na-twist talaga yung mindset. At ang dami kong natutunan po dito na 'yun ang nakapagpabago sa buhay financial ko at sa pati sa pamilya po namin. So, kaya ngayon, I'm so excited na ibahagi ko po sa inyo ito, yung mga natutunan ko, because the information na natutunan ko, yun ang nakapagpabago sa buhay po namin. So, kaya ang gusto kong mangyari sa inyo ngayon, mag-focus tayo kasi kung nakatulong to sa akin, makatulong din po to sa inyo. Alright? So, yan. So, welcome po tayong lahat sa membership orientation po natin. IMG, where innovation meets inspiration. So ito po yung first step na magiging financially literate po tayo. Okay, so of course sa mga first timer, may mga nagtatanong, ano ba tong IMG? So what is IMG is all about? So IMG means International Marketing Group, and we are one of the biggest and fastest growing financial services companies sa Philippines. Then ito po yung objective po natin. We assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a proper financial foundation. And we have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. Then we have been able to help thousands of associates take advantage of the IMG opportunity with a flexible time commitment and schedule. Actually, hindi lang po yan thousands, no? Actually, millions of associates ang natulungan ng company through the advocacy, through financial education. So, and we have a proven system that helps you build a successful business. So, company natin, since nagtuturo tayo ng financial education, that's why we have this IMG Global Campaign for Financial Literacy. So, when we talk of financial literacy, of course, we will be talking about planning, about savings, about investment, no? More on preparation for the future. So, disiplina sa sarili din natin para ma-execute talaga natin or magawa talaga natin ng tama kung ano mga tinuturo dito. So, ito po yung goal ng company to educate 30 million families by the year 2030. So, um,
Nakita kasi yan sa company, yung si Financial Literacy Campaign, katulad lang din yan ng mga politician na nag-campaign po sila para manalo. So ang kinakampanya po natin dito is to fight against poverty para at least makat yung cycle sa poverty sa family. So napagandang campaign, di ba? So um, nakita din yan sa company na maraming mga nakapagtapos ng pag-aaral, may mga doktor, may mga professionals, no? Pero di end up na walang ipon, no? Yun ang nangyari. Matagal na sa pagiging employed, walang nangyari. Kaya nakita yan sa company. That's the reason na meron tayong campaign. So the only solution to our financial struggles, or nag-struggle tayo sa financial natin, the only solution is financial education. So sabi dito, financial education is not an option, it's a necessity. So International Marketing Group is committed to educating to and empowering 30 million families by the year 2030. So be part of the campaign that is revolutionizing the financial industry. Build the system that bridges financial education and financial independence. Ang company natin, we are 22 years na sa industry. So ako, 7 years lang po dito. Medyo bago pa lang. Pero yun, napakalaking tulong na din po ang nabigay sa IMG sa family po namin. So ang goal, ito po yung numbers natin. Actually, hindi po to updated. So we are almost 2.2 million na po tayo. Almost na po. So sobrang dami na natin. Malayo pa naman tayo sa goal natin na 30 million, pero I believe that hindi po tayo aabutin ng 2030 ma-achieve na talaga natin tong campaign natin na 30 million Filipinos. Okay, so this is our vision, to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. So lahat tayo may chance na kumita kung anong kinikita ng mga mayaman. Okay? Kung bakit din po sila naging mayaman, malalaman din po natin dito sa company. Now, our mission is to help create wealth for families, to make a difference for families so there will be no family left behind. So kaya hindi po tayo magtataka kung bakit kulit ng kulit yung mga IMG members natin sa mga family natin, kasi yun talaga ang mission, na matulungan yung family at para walang family na maiwan. Yun ang pinaka-mission po natin. And this is what we do. We help people move from dreaming to doing. We bring life-changing financial concepts and solutions to middle-income individuals and families who are overlooked by the financial industry. So napakagandang mga ginagawa natin dito. So nagtuturo tayo ng financial education para pagtanda po natin, secured po tayo financially. Okay, so makikita natin yung offices po natin, yung mga financial centers natin sa Cebu, mayroon tayo sa GY Square Mall, no? Sa Manila or sa Makati, mayroon tayo sa Kings Court, sa World Center also sa Makati, at umabot tayo ng Hong Kong. At hindi lang po sa Hong Kong, pati sa Europe, so sa Paris, sa Den Haag, sa Milan, Belgium, London, Barcelona. So we are going worldwide, no? So sa Philippines, mayroon tayo sa Davao, mayroon din po tayo sa Cagayan de Oro, no? But dito sa Bohol, nandito tayo sa Tubigon Bohol Financial Center, kung saan po ako ngayon. So makikita natin dito. Now, we are using this book, this one, The Secret to Saving and Building Your Future. Ito po yung reference natin kasi nagtuturo tayo ng financial education. So makikita natin yan, Building Your Future. So title pa lang, parang makukuha na talaga yung attention natin. So malalaman natin paano i-build yung future natin. At the good thing is that you become your own financial educator sa family natin. 'Di ba? Ibig sabihin, mag-aral tayo, no, dito sa company, matuto tayo at execute natin, ituturo din natin sa family natin. Lahat ng mga natutunan. At good news, you can acquire this book na libre. So wala kang babayaran. Sabi nga dito, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. So that's true because itong libro na to, lahat ng mga information, lahat ng mga sekreto ng mga mayayaman kung bakit sila mas lalong yumaman, nandito sa librong 'yan. Kaya pagkatapos ng event natin ngayon, I want you to ask copy for this kasi makatulong talaga to sa inyo. Then, ito din pong Financial Foundation Education Program na workbook natin na kung saan you can also get the copy of this book.
Now, bakit po tayo nagtuturo? Bakit po natin ginagawa ang nagka-campaign po tayo? Because nowadays we are in a challenging future. So napaka-challenging yung future po natin, no? So we are facing in four major areas, no? Ito, number one, uncertain labor market. Makikita natin ngayon ang daming mga company na nag-close, 'di ba? Because of the pandemic. So maraming mga nawalan ng trabaho, maraming mga na-retrenched, na redundancy, no? Yung iba paiba-iba lang ang terms po doon, pero bottom line, maraming nawalan ng trabaho. Ang technology din po natin ngayon parang napaka-high-tech. So may good news 'yan. Halimbawa, gusto nating malalaman, no? Kung gusto tayong mag-research, dati pupunta tayo sa library, pero ngayon may cellphone ka na Android, so pwede ka na mag-research. Ask mo na lang kay Google, 'di ba? So, automation and mga powerful software, isa din yan sa mga upgraded ngayon na mayroon tayo sa technology natin. Pero ang good news dyan, yes, of course, ang good news, mabilis makuha natin yung information. Pero ang bad news po dyan or ang disadvantage po dyan, maraming mga taong mawalan ng trabaho because of that automation. Kasi paano kung nag-work ka ngayon tapos yung trabaho mo, ma-replace na po siya ng automation? So, yung computer, 'di ba? 'Yun ang problema do'n. So, that's why kailangan nating backup. So, isa sa mga challenges natin 'yan. Another, low savings and high debt have major impact on retirement. So, makikita talaga natin 'yan. Ang daming mga nag-work for 10 years, nag-work for 20 years, pero hindi sila makapag-retire ng maaga. Bakit? Because walang ipon at marami pang utang. May nakikita tayo na mga beyond 65 years old na nagtatrabaho pa rin. Pag maglakad-lakad ka dyan sa labas, may makikita ka ng mga beyond 60, mga 70 years old na nagtatrabaho pa rin. Bakit? Para makapag-survive. Pero ito din po yung isa sa mga challenge ko before, napakalaking challenge ko before because hindi lang talaga low savings yung meron ako before. Actually, no savings at yung utang ko napakadami. So, dito ko na-realize after attending this talk kagaya nito, financial talk, dito ko talaga na-realize na sana nakapag-ipon po ako before, no? 7 years ago. So, sana mayroon sana akong pera ngayon. So, yan ang isa sa mga napakalaking challenges ngayon sa mga tao kasi majority of the Filipino people hindi nagplano, no? Walang balak mag-save. Kagaya din po sa akin before, sabi ko okay lang kung wala pa akong savings ngayon kasi stable naman po yung trabaho ko yung pagiging DepEd employee. Permanent po ako doon. So, ang nasa isip ko hanggang 60 years old magtatrabaho ako. So doon ko din na-realize na when we talk of retirement, so naintindihan ko na pag mag-retire po pala tayo, even if we are 65 years old, tapos wala tayong pera, siguro mag-retire tayo sa trabaho natin, but then we need to find another job para makasurvive. Pero pag ang retire or ang edad po natin pala is 40 tapos meron ka ng income na mag-replace sa anong income meron ka ngayon, pwede ka na makapag-retire. So ibig sabihin, hindi po pala edad ang basihan sa pagre-retire. Ang basihan sa pagre-retire natin is yung savings, kung magkano yung savings natin. So yan isa sa mga challenge ngayon kasi hindi lang isa, dalawa, tatlong tao ang mga walang ipon ngayon, kundi majority of the Filipino people walang plano. So, nabaon pa sa utang. Number 3, challenges is the high cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Alam natin yan, di ba? When I was in college, talagang medyo before, mababa pa yung tuition fee. Pero nung binalikan ko yung school po namin, almost 300% yung increase sa tuition fee. So, kaya maraming mga young generation ngayon na hindi makapagtapos ng pag-aaral kasi hindi nag-prepare ang parents. So that's why kailangan talaga nating mag-prepare and that's another challenge, 'di ba? That's the big challenge natin in the future. So another number 4 is the increasing cost of living make many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the need arises like emergency repair, illness, tuition fee, their only option is debt. So yan ang mga utang, no? Ang prices of commodities po natin, tumataas ang presyo, pero ang sweldo natin, ganun pa rin 3 years ago. So kaya ano talaga, mahirapan talaga tayo. So isa sa mga dahilan doon, yung pag-increase sa prices of commodities natin, and then walang increase sa sweldo natin, kaya
nahirapan po tayo. Kaya kung may mga problema, walang ibang option kundi mangutang. So, ang goal ng company natin, isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagtuturo ng financial education kasi para magkaroon tayo ng backup sa ganitong sitwasyon, 'di ba? Para mag makapag-create po tayo ng ah, another source of income para masuportahan natin 'yan, 'di ba? Kasi mahirap 'pag nandun ka na sa sitwasyon na nabaon ka na sa utang tapos wala kang ibang source of income, napakahirap po 'yun. So, living in one of the wealthiest countries in the world like the US, many people may still retire poor. So, ibig sabihin, hindi po guaranteed na nandun po tayo sa country na napaka-wealthiest country, magiging wealthy din po tayo. Ibig sabihin kahit saan po tayo, pwede talaga tayong maging successful or pwede po tayong magiging failure, mag-retire po tayo ng walang pera kung wala talaga tayong gagawin. So we need to take control. So control your future. So because the future is not in the hands of your employer, your union, or your government. Your future, it's neither in the hands of your bank nor your broker. So kailangan natin maintindihan to na ang future natin wala sa employer. Ang goal ng employer mo, anong goal niya? Siya yung magiging wealthy. Hindi po tayo. Hindi po yung mga empleyado niya. Tama po ba? Pati yung government, hindi po goal nila yung mga empleyado nila magiging wealthy, di ba? So hanggang empleyado lang talaga tayo. So that's the reason na in order for you to control your future, you need to find a way, you need to do something na like ngayon nagtatrabaho ka. So okay lang 'yan kasi you need to work para makasurvive. Pero nag-work ka 8 hours, 'di ba? 8 to 5. So nagtatrabaho ka do'n. Pero after 5 o'clock, anong gagawin mo? You need to maximize it. You need to find another income para ma-achieve mo naman din yung mga pangarap natin or yung mga pangarap mo. The future is in your hands. So first na gagawin mo, learn how to make money. May income ka ngayon sa employer mo. So okay 'yun para ma-survive ka. Pero you need to find another source of income. So that's why learn how to make more money. Sabi nga nila, make money while you can and when you can. So because darating ang time na kahit gusto mo pang magka-income, wala ka na talagang capacity to work. So that's why maximize it no habang pwede pa. Another, save money also. Learn how to save money because nowadays, daming mga perang dumaan sa kamay lang natin pero walang naipon, di ba? So baka ang ginamit mo na formula is yung maling paraan sa pag-ipon. Like you are saving in the wrong way. Actually, sa pag-ipon, dalawa yan. Either you nag-save ka sa tamang paraan, so you save in the right way, or nag-save ka in the wrong way. So sabi nga nila, it's not how much money you earn that counts. It's how much you keep. Importante yung naipon mo, hindi po importante kung magkano ang income mo, ang importante po doon yung naipon mo. O, 'di ba? So, and then another, learn also how to accumulate money. Kahit maliit lang na amount 'yan, ginawa mo lang 'yan every day. So mag-accumulate 'yan and mas maganda pa kung ma-invest mo talaga siya ng tama. So darating ang time na magiging big po yung savings mo. Another, learn also how to protect money because nowadays ang daming mga naglalabasan ngayon like mga double your money, 'di ba? Mga scam 'yon, 'di ba? May mga PIN, may mga payout. So kailangan nating maintindihan ano ba talagang tamang investment. So 'yun tinuturo natin sa company. And again, wala pong ibang taong responsible person na gumawa nito kundi ikaw. No, kung ibig sabihin kung wala kang pera 10 years from now, so kasalanan mo kasi hindi mo na-manage ng tama yung pera, yung income meron ka ngayon. So you are the responsible person na gumawa nito, wala pong ibang tao. At the good news dito sa company, tinuturuan po tayo at good news, pwede po tayong magiging money manager. So kaya nga tinuturo natin dito financial education because the company wants us to become our own money manager. So in order for you to become your own money manager, first you need to understand how money works. Dapat alam mo kung paano ang pera gumalaw and how to make money work for you. So paano magtatrabaho ang pera. At another thing here, again, this book is our reference. Dito tayo makakuha ng mga information na kung saan magiging money manager tayo. You can acquire the copy of this book. Now, another important concept na natutunan ko sa company is this, no? Building a solid financial foundation. So when we talk of solid financial foundation, so meron po siyang steps, so meron po siyang priority. Ano bang unahin? So like building a house,
build wealth from the ground going up. So meaning, ito po yung pinaka-foundation, di ba? Pinaka-bottom yan, healthcare. So kasi hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. So dapat meron tayong pondo. Because sabi nila, health is wealth. Kung magkasakit ka, hindi ka na makapagtrabaho, di ba? Walang income, gagastos ka pa. So kaya importante na mayroon po tayong pondo. Para kung magkasakit tayo, ang question kasi, pag nagkasakit ka, sinong magbayad sa ospital? So dapat may pondo. Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. So baka magkasakit ka bukas or makalawa, importante meron kang healthcare. Second is life insurance. Life insurance, that's the purpose is to protect your family while building wealth. Importante yan kasi hindi natin alam kung kailan tayo kunin ni Lord. So dalawang pwede nating iiwan sa family if kunin tayo ni Lord ng maaga. Either malaking pera or malaking utang. So ang question dito, love mo ba yung family mo? Or do you love your family? So, yung love, if love mo yung family, anong gagawin mo? Dapat mayroon kang insurance because if life insurance is instant money po yan at malaking amount ang iiwan mo sa family mo if something happen to you. Kung wala kang insurance, anong iiwan mo sa family mo? Utang, malaking utang. So that's why yan ang pinaka-bottom. So tayo dito sa company, hindi po tayo nagbibinta kaya nag-educate po tayo and we educate people and para maintindihan po nila ang value, no? Anong kahalagahan dito. Another priority is manage debt because ang utang para po siyang termite. So siya po yung uubos sa kung anong meron tayo. So kung may utang ka ngayon, bayaran mo, then wag ka nang mangutang ulit, o 'di ba? Bayaran mo siya at wag ka nang mangutang ulit, no? Kasi if you have debts right now, money is working against you, no? Nagtatrabaho yung pera kontra sa'yo, no? Hindi po para sa'yo. Mas maganda pag money is working for you, di ba? Another, no, kailangan nating i-build sa solid financial foundation po natin is yung emergency fund. So, gaano ka-importante itong emergency fund? O, di ba? Pag nagka-emergency, kahit wala ka pang pera, maghanap ka talaga ng pera kasi kung kailangan mong sa hospital, kahit wala ka pang pera, hindi po pwede na ipagpaliban mo, di ba? At how much emergency fund is enough? So actually, you need to create or you need to set aside of your income, no? 3 months to 6 months. Bakit? Kasi di natin alam kung hanggang kailan ang emergency. Kagaya ngayon, more than 6 months na po tayo yung pandemic natin. So para protected yung investment mo against put and take, dapat meron kang emergency fund. Another, the last part po dito sa solid financial foundation po natin is yung investment. Kasi meron tayo mga financial goals, no, mga dreams in life. Kailangan din natin mag-build ng long-term assets accumulation. So importante yung investment kasi in order for you to achieve your financial goals, dapat may investment ka because money is working for you kung nag-invest ka. Pero yun nga, ang lahat ng mga to kailangan po siya ng pondo. Ang problema po dito kung ang income mo ngayon is maliit lang, hindi po enough para mapunduhan mo yung healthcare mo, yung insurance mo, bayaran mo yung utang mo, emergency fund at saka investment. Kaya kung kulang ang income mo ngayon, ito yung pinaka-foundation. Ito po yung pinaka first na gagawin mo, dapat i-increase mo yung cash flow. When we say increase cash flow, ang gagawin mo lang is this, dapat mag-create ka ng another source of income or increase your income and i-reduce mo yung expenses. Babaan mo lang expenses, tanggalin mo lang yung mga expenses na meron ka ngayon na pwede mong tanggalin. Okay? Halimbawa, yung cable TV or yung cable, di ba? Parang ganun. Nag-aircon ka every night. So, pwede every other night na lang siguro para ma-lower talaga yung expenses. So, i-check mo ngayon anong foundation mayroon ka. So, kung ang foundation mo ngayon is hindi pa ganito, so magpa-guide ka sa nag-invite mo kasi mahirap talaga kung hindi mo to na-build ng tama. Kahit i-analyze pa natin to, halimbawa, mayroon kang investment ngayon, nag-invest ka, tapos wala kang emergency fund at nagka-emergency, magalaw mo pa rin yung investment mo. Tama? At mas lalo na kung wala kang investment tapos nagka-emergency. 'Di ba? Kahit wala ka pang utang tapos wala kang emergency fund, mangutang ka pa rin, 'di ba? Ito talaga mangyari sa'yo. So that's why kahit nahirapan ka pa, mahirap mo pang i-build 'yan, kailangan mo pa rin i-build kasi 'yun talaga ang dapat mong gawin, no? So that's why you need to take control of your future. Okay? So now check mo, magpatulong ka sa nag-invite mo dito. Now, we are in a new world of possibilities. We are in the era of informed consumers. Makikita mo ngayon,
Uso na ngayon yung do it yourself, di ba? Uso na yan ngayon. Dati, kung mag-book tayo ng ticket, so punta tayo sa travel agency. Ngayon, anong gagawin mo? Meron ka ng cellphone, ano ka na lang, doon ka na lang mag-book ng ticket, di ba? Dati, pag mag-shopping tayo, punta talaga tayo sa mall. Ngayon, meron ng online shopping, di ba? May Shopee na, may Lazada na. So, sa US, merong Amazon, merong eBay. At uso na din po ngayon yung membership platform, di ba? May mga S&R na. Actually, dito sa lugar namin, mayroon tayong tinatawag na Palawan Pawn Shop. Member ako doon. Bakit? Kasi alam ko, pag member ako ng Palawan Pawn Shop, every time magpadala ako ng pera, yun ang benefit na maka-discount. So meaning, people are learning how to get better deals and save more money on products and services. Kaya uso na ngayon ang DIY, do it yourself. So sabi nga nila, if you want to become successful, learn how to do it and do it yourself. At the good thing is that the platform of IMG, ma-educate po tayo on all aspects of personal finance. Matutunan po natin dito lahat ng mga information na kailangan natin, especially sa personal finance po natin. So IMG is a new concept in the financial industry that assists people. Gusto mo matulungan? IMG is willing. No? Nandito po siya, matulungan ka para ma-build yung financial foundation mo. So maliban pa po sa mga trainings na meron tayo, lahat ng mga natutunan natin, pwede nating ma-execute because the company will give us access to hundreds of financial products and services. So of course, yung trainings natin, unlimited po yan. And then of course, lahat ng mga natutunan po natin, kung ituturo mo lang din yan sa mga kaibigan natin or sa mga friends, families natin, you can also earn commission. So meaning there's a business behind. Di ba? Nakapakaganda, di ba? You can learn at the same time you can earn in the financial industry. That's the good thing in this company. Now, another concept na natutunan ko dito sa IMG is the X-Corp concept. So yun, X-Corp, makikita talaga natin yan. I'm a math major, so I'm so familiar with this X. Pero dito ko naintindihan yung X. No? Actually, X-Corp is like blueprint sa buhay natin. Kasi dalawa lang talaga ang curve na sinusunod natin. Yung curve going up, ang tawag dito is the law of building wealth. Meaning, money line po siya. Makikita mo siya, increase mo lang yung money line. Paano mo ma-increase yung money line mo? Mag-ipon ka. Pag-ipunan mo lang siya para darating ang time na magiging big po yung pera mo. Okay? Pangalawang curve is yung curve going down, the law of decreasing responsibility. So, yan lang, walang ibang curve na sinusunod natin. Ngayon, nagsimula tayo sa bata, younger. So, nagtatrabaho tayo, so to take care of your family. Pero, mayroon tayong journey from younger going to older. So, pag matanda tayo, kailangan nating i-take care yung future natin. Now, karamihan sa mga young, walang ipon. Bakit? Kakapasok lang ng trabaho. Bata pa, nag-asawa ka agad, o di ba? Then, ang daming mga responsibility. The responsibility is very high, no? Tapos, food, food, shelter, clothing. Ito po yung mga responsibility which is permanent. Tapos, nagtatrabaho tayo dito. So, meron kang trabaho, you work for the money. So, ang income dito is active. So lahat ng mga bago, no, nagtatrabaho, active yung income. Pag nawala ng trabaho, wala na ring income. Yun ang masakit kasi kung mawala yung income mo dito, hindi pwedeng mawala yung responsibility. Nandun pa rin yan, food, hindi yan mawawala. 'Di ba? So kaya dito, anong gagawin dito? Habang nagtatrabaho tayo, nagte-take care tayo sa responsibility natin, dapat maghanap talaga ng paraan yung responsibility line mo bumaba siya. At yung money line mo mag-increase po siya. Paano mo siya gawin? Mag-ipon ka lang, disiplina. Dapat meron kang planning, meron kang goals, meron kang target. So, anong gagawin mo? Mag-ipon ka. So disiplina lang at yung desisyon na mag-ipon, kagaya ko before, hindi pa ako nag-decide na mag-ipon, kaya wala talagang ipon. So sabi ko nga before, ang hirap mag-ipon kasi ang budget ko before is puro expenses. May mga tao din po ako na-encounter na ganyan din ang nangyari, no? Ganyan din ang mindset. Sabi nila, Sir Andres, hindi po ako makapag-ipon kasi ang daming mga gastusin. Tapos ang sweldo ko ganito na lang ang natira kasi ang daming utang. So, pero na-realize ko rin na kung gusto mo talagang mag-ipon, makapag-ipon ka, no? So, yung mga taong nakausap ko before, parang may competition ba sila? Parang kasalanan ko pa kung mag-ipon po sila. Hindi nila alam na kung mag-ipon sila, sila din makaka-benefit, di ba? Kagaya din po niyo ngayon. Kung mag-ipon kayo ngayon, hindi ko naman or hindi naman ako maka-benefit po doon. Kayo din naman, di ba? So kaya disiplina, importante lang. Pagpalagay natin, mag-ipon ka, mag-decide ka na mag-save 100 peso. So maliit ba 'yan or malaki? Actually, napakaliit ng 100 peso kasi pag
pupunta ka doon sa McDonald's, isang volume lang yan, 100 peso. 'Di ba? So let's say makapag-decide ka, mag-ipon ka na 100 peso every day. Pag ginawa mo siya in 1 month, meron kang 3,000 pesos na savings because 100 peso times 30 is 3,000. Pag ginawa mo siya in 10 months or in 1 year, that's 36,000. Yung 100 peso mo naging 36,000. Yan, 'di ba? Now, kung ginawa mo siya for 10 years, meaning kung ang edad mo ngayon is 30, nag-add ka ng 10 years kasi nag-ipon ka nun, 100 peso, 40 years old ka, mayroon kang 360,000. O, 'di ba? Ibig sabihin may pera ka kasi nag-ipon ka. Now, maliit pa yung 360,000. Let's say nag-add ka na another 10 years. So another 360,000. 'Di ba? So meaning, another 10 years, ang edad mo 50, so ang pera mo nagiging 720,000 na. O, 'di ba? So 100 peso every day, malaki na. 20 years from now. Now, another 10 years, 60 years old ka. E di ang pera mo magkano na? 1 million na. Ibig sabihin, pag ginawa mo lang talaga yan, over long period of time, magiging big yung savings mo. Kahit maliit lang na amount yan. Kaya karamihan sa mga tao kasi, hindi pinaghalagahan yung maliit na amount. Kasi gusto nila yung instant. O, di ba? So without thinking na yung amount na maliit na yan, pag ginawa mo yan every day, magiging big yung pera mo. Pag matanda ka na tapos may savings ka, anong mangyari sa'yo? Mawawala ba yung food, shelter? Hindi. At hindi din tumawala yung health natin. At malaking budget yan sa sarili natin. Kasi pag matanda tayo, magre-reunion ang sakit sa katawan po natin. 'Di ba? So kaya importante, pag may big savings ka, dapat ma-invest mo din yung savings mo at once ma-invest mo siya, magkaroon ka ng passive income. Meaning, money is working for you. Meaning, ang pera na ang nagtatrabaho para sa'yo. So dito, anong maganda? Active income or passive income? Of course, maganda yung passive income. At hindi siya mangyayari kung wala kang gagawin ngayon. Okay? Take note, sa buhay natin, sa life, mayroong if in between. So yan ang question po dyan. If po yan. So what if you die too soon? Yan ang question. At pangalawang if, what if you live too long? Yun ang pangalawang tanong. Balikan natin yung first question. What if you die too soon? Mayroon kang family. Ito siya. Ikaw ngayon si breadwinner. Mayroon kang 3 anak, isang asawa. Kinuha ka ni Lord bigla. 'Di ba? Tanong ko kanina, do you love your family? Yes, love mo yung family. Pero ang tanong, mayroon ka bang insurance? Kung wala kang insurance, paano sila kung mawala ka? 'Di ba? So, knock on wood, 'di ba? So, 'yun dapat isipin natin. So, dapat naka-advance yung mindset natin. Kung sakali kunin ka ni Lord, dapat protected yung family mo kasi sila yung magiging kawawa dito. 'Di ba? So, dapat meron kang insurance. Insurance, that's instant money. So, meaning life insurance is income replacement. Para di sila mahirapan, dapat meron kang gagawin ngayon. Pero, pangalawang tanong, what if you live too long? Ganito ka na. Now, ang question po dito, yung 3 anak mo ba, guaranteed ba yan na mag-alaga sa'yo pag matanda ka na? Hindi. Kasi, pag matanda ka na, yung 3 anak mo, mag-aasawa din siya, mag-create din siya ng sarili ng pamilya. So, dapat, i-take care mo yung future mo. So, paano po yan? Dapat meron kang investment. So, kaya, kailangan meron kang savings na na-invest mo din siya kahit maliit lang na amount yan para pag meron kang investment, pag matanda ka na, living on interest ka. Maganda ba? Yes, maganda pag LOI. Napaganda pag LOI ka, you have the passive income. So, ang tanong ko po sa inyo ngayon, alin dito ang maganda? Of course, dito. Maganda dito sa side na to pag may savings ka, may pera ka. So pero ngayon, saan ka bang side ngayon? Dito ka na ba or dito pa? Karamihan sa mga kilala ko, dito talaga. 'Di ba? So, at yun ang dahilan kung bakit po tayo nagtuturo. Kasi we want people, no? We educate people na para makapag-move sila from this side going to this side. 'Di ba? Don't worry kung nandito ka pa sa side na to kasi ako, before, dito din po ako na side. That good thing, ginawa ko talaga kung anong dapat gawin, tama, no? A lot of sacrifices para makapag-move dito. Okay, so importante yan. So meron kang savings ngayon. Ang tanong, alam mo ba kung paano siya magtrabaho? Paano mo siya pagalawin? Yan ang question po doon. So how do we make money work for us? So meron din develop dito si Albert Einstein. Meron siyang formula na ginawa, the rule of 72, the power of compounding interest. So napagandang formula din yan because sa 72, constant number yan. So ang gagawin mo lang, i-divide mo lang ang interest rate of your savings or investments. Malalaman mo kung kailan dudoble yung pera. How to make money work for you. So yan.
Sa madaling salita, kung mayroon kang 10,000 pesos dito at nag-open ka ng savings account in the bank, malalaman mo kung kailan dodoble yung pera mo. Halimbawa, 1% ang binigay ni bank sa'yo. Kailan dodoble? So 72 divide 1 is equal to 72 years. Meaning, 10,000 peso mo, nagiging 20,000 siya after 72 years. Tanong, malaki na po ba siya? Ang liit-liit, di ba? Ganito kabagal ang pera magtrabaho sa maliit na interest. Kung ang edad mo ngayon 30 plus 72, ilang taon ka na? 102 years old ka na. O, di ba? Ganito kabagal ang pera magtrabaho. Kaya ngayon pa lang, maghanap ka ng vehicle na magbibigay sa'yo ng mas malaki ang return para mabilis po siya magtrabaho. Pagpalagay natin, ang bank is very generous to you. Siguro, binigyan ka ng 4%. Siguro ito yung mga investment na naka 4 years bago mo siya kunin or 10 years bago mo siya kunin. Parang naka-time deposit siya. Now, kailan dodoble ang pera sa 4%? 72 divide 4 is equal to 18. Meaning, every 18 years, dodoble siya. Ang edad mo, for example, 29, 100,000 pera mo. Pag edad mo dito ng 47, naging 200,000 siya. At pag edad mo ng 65, naging 400,000. Tanong, malaki na po ba 400,000? Maliit lang because ang maging kalaban mo dito is the inflation. Ang pag-increase sa prices of commodities. Di ba? So, at ano sa tingin mo? Anong gagawin nila sa 100,000 pesos mo after ka nag-deposit sa kanila? Ilagay nila sa vault or i-reinvest? Of course, i-reinvest nila kasi ang bank, meron silang alam na nagbibigay ng masayang return dito sa 8%. Sa 8%, kailan dodoble? Every 9 years. Kasi ang pera mo 100,000, 29 years old ka. Pag edad mo dito ng 65 years old, ang pera mo nagiging 1.6 million na. Kaya lang, ang ma-withdraw mo lang dito is 400,000 kasi dito ka sa 4%. Magkano naiwan ni bank? 1.2 million. Alam mo ba kung anong ginawa nila sa 1.2 million mo? Yan ang pinasahod nila sa mga empleyado nila. Nag-open sila ng another branch. At ang iba, kasi ang bangko, meron pa silang alam na nagbibigay ng masayang return dito sa 12%. Imagine, every 6 years, dodoble ang pera. Kung may 100,000 ka dito, pag edad mo dito ng 65 years old, ang pera mo nagiging 6.4 million. Magkano makuha mo dito? 400,000. At ang naiwan ni bank is 6 million. Alam mo ba anong tawag dyan? Yan ang cost of financial ignorance. That's why financial ignorance is expensive. At yung 6 million na yan, yan ang profit ni bank sa depositor, isa ka depositor. How many people do you know na until now, nag-deposit pa rin sa bank? Ang dami, di ba? Kaya bank is one of the best business in the financial industry. Kaya ngayon pa lang, isipin mo, i-check mo. Kung may pera ka ngayon, magkano ang interest rate na kinikita sa pera mo ngayon? Di ba? I-check mo lang. So baka dito ka sa walang interest because sa alkansya ka lang nag-save. Di ba? Wala talagang mangyayari sa buhay mo dyan. So ngayon, gusto natin mag-invest sa 12%, di ba? Ang tanong dito, saan ka ba makakuha ng tamang information? May nagtuturo ba? Wala. No? Mag-enroll ka sa university, hindi ka tuturuan. Sa bangko, magtanong ka nila, hindi ka tuturuan nila because business nila yon. At good news, because dito sa IMG, pwede kitang matulungan. Pwede kitang turuan. Because dito sa IMG, ituturo natin kung saan makikita ang 12%. Di ba? Now, saan makikita yan? Dito na. Do you know about savings and investments? Do you know how mutual funds work? Alam mo ba? Ang mutual funds, yan ang sikreto sa mga mayaman. Bakit sila mas lalong yumaman? So at good news pa rin because dito sa IMG, if magiging part ka sa company na to, matututo ka. Ituturo yan na walang bayad because part ka sa company. Bakit ang mga mayaman mas lalong yumaman? Because alam nila kung paano ang pera gumalaw dito sa mutual funds. Diyan makikita ang more than 12% na interest rate. Diba? So bakit ang mga mahirap hanggang ngayon mahirap pa rin? Because walang alam dito about mutual funds, about pag-invest. Kaya nga, dito sa company, available na information yan. Now, makikita natin dito, mutual funds at saka direct stocks. Ito po yung stock market. So ang pera sa mutual funds, dito din siya mapupunta. Sabi ko kanina, mayroong fund manager na mag-guide sa'yo. Ang tawag dito is indirect stocks. Pero pwede mo rin siyang gawing direct. So ikaw ang dumiretso. So may mga sessions po tayo na specific session about po dito. So part natin yan sa benefit natin as a member. So mayroon tayong mga mutual fund partners at good news, even 100 or 1,000 pesos pera mo, pwede ka na makapag-start mag-invest sa mutual funds. So mayroon tayong Sun Life, Well Equity, PAMI,
Atram, di ba? Makikita natin, Philam Asset Management, Soldivo. 1,000 peso, pwede ka na makaka-start dito. Kung gusto mong ikaw dumiretso, meron din po tayong MyTrades, online trading platform, direct trading. So kung magaling ka na mag-invest, pwede mo siyang gawin. So pwede mo rin siyang gawin sabay. Okay, so another question, do you know about long-term care? Because the question here, what if you live too long? Ganito ka na, tatanda ka. Sino mag-aalaga sa'yo? Alam mo ba na maganda pag mabuhay tayo ng matagal? Yes, of course, ang ganda ng buhay. Pero ang problema doon, if you live too long, who will take care of you? 'Di ba? Sa buhay natin, dalawa lang talagang patutunguhan natin. Kung ikaw to, either ito lang, what you die too soon or you live too long. Kaya what if you die too soon? Who will take care of your family? Yung sabi ko kanina, ang solution, life insurance, because that's instant money. Pero what if you live too long? Who will take care of me? Sino naman mag-aalaga sa'yo? So, sabi ko kanina, dapat may investment ka because money is working for you pag may investment ka. At hindi lang din sapat ang yung investment, dapat meron ka rin long-term care. Now, so meron tayong 3 major financial needs. To complete your financial picture, you need investment to generate continuing income. You need also income protection or life insurance to protect your family if you die too soon. Alam mo ba yung long-term care, mayroon nito, di ba? So, another, you need also health care to provide you health care when you retire or when you stop working. Someone to take care of you when you get old. Ito yung question. How comfortable is your healthcare situation after age 60? Actually, it depends on the decision you make today. Now, ang good news ngayon is this. Meron tayong company partner, ang tawag po doon is Kaiser International Health Group. Meron po silang program na ang tawag is Kaiser Ultimate Health Builder na nag-provide po sila ng complete solution to your 3 major financial needs. Meron po silang healthcare, investment, saka insurance needs, but in one program. Anong gagawin mo dito? Ganito lang. This is how it works. Ang program na to actually, if once member ka ng IMG, pwede kang maka-access nito. 7 years ka lang mag-allocate ng amount. Bakit allocation? Kasi the same lang din yan na mag-allocate ka ng pera pangbayad ng kuryente, pangbayad ng tuition fees. So pareho lang yan. Kaya nga allocation. Kasi pag magkasakit ka, ang tanong kasi, sinong magbabayad sa hospital? 'Di ba? So, kaya yun isipin natin yan. At good thing dito sa program na to, ang tawag dito is 720. When we say 720, 7 years ka lang na mag-ipon, pero 20 years ka na mag-enjoy sa mga benefits. Yan ang good news. Hindi ka habang buhay mag-ipon dito, mag-allocate. Bakit allocation? Para at least mayroon tayong amount na inipon para sa health natin. Hindi po pwede na lahat ng pera dito mo siya ilagay. 'Di ba? Now, habang nag-allocate ka ng amount po dito, una, mayroon kang healthcare benefits. Number 1, annual physical examination. Wala kang bayad kung magpa-check up, magpa-x-ray, magpasulan urine. Libre siya. Basta mayroon kang allocation dito. Pangalawa, mayroon siyang dental benefits. Cleaning sa ngipin mo, bonus sa ngipin mo, walang bayad yan. Another, mayroon din po siyang waiver of installment due to death and waiver of installment due to disability. Kung sakali may mangyari po sa atin dito, so yan ang good news, no? 1 year, for example, 7 years ang contract mo. May nangyari dito after 1 year, namatay ang plan holder. 2 years to 7 years, fully paid yan. Automatic yan. So, fully paid na yan and then the family will receive the insurance. Pagpalagay natin, ito yung amount ng kinuha o yung plan. Key 100, 200 peso every day. So, 58,000 ang maipon in a month o in a year. Pag may nangyari sa plan holder, fully paid ang 7 years at ma-receive sa beneficiary ang insurance benefit na instant money, 450,000. Kung mamatay po ang plan holder dito ng accident, double. Meaning, ang iiwan sa plan holder, 900,000. Kung may anak kang 2, 3, mag-iwan ka ng 900,000 because nag-ipon ka ngayon, nag-allocate ka ng 200 peso na money every day. Mag-iwan ka ng 900,000 so hindi sila mahirapan pagtanda. 'Di ba? So, that's why if you love your family, dapat meron kang program na ganito. Now, another benefit dito is yung allocation na 60,000. Nag-ipon ka ngayon na 200 peso every day. The minute magkasakit ka, every year meron kang pondo na 60,000. Ang maipon mo dito, every year is 58,000. Yan ang maipon mo. Pero every year na nag-ipon ka, meron kang 60,000 dito. For example, pag 4 years na admit ka sa hospital, at ang hospital bill mo is 80,000. Ang tanong, meron ka bang babayaran? Oo, mayroon. 20,000 yung gap. Okay? So, 60,000 lang yung pondo mo. So, 80,000 yung bill. So, mayroong
difference na 20,000, yun ang babayaran mo. At good news, kasi yung 58,000 mo, hindi mo siya nagalaw. So yun ang gusto ko sa program na to kasi kahit magkasakit pa tayo dito, so mayroon pa rin po tayong pera. Now, kung hindi natin siya ilagay dito ni Kaiser, alam mo ba kung iipunin mo yan sa bangko, pag nagkasakit ka, kulang pa yan. 'Di ba? Kaya 'yun ang nakita ko dito, ang pagkaibahan dito ni Kaiser at saka sa ibang mga like bangko ka mag-ipon. At ang halimbawa, hindi ka nagkasakit dito habang nag-ipon ka for 7 years. Yan ang maganda kasi the company will give you 85% rate of return, compounding in, return of premium, no? Yung 85% na inipon mo for 7 years, ibabalik yan sa company sa'yo during maturity. Pag 20 years, di ba 720? Pag nag-mature siya 20 years, idagdag mo yung ang 85% sa investment mo. Yan ang good news. Okay, another, yung plan na kinuha mo na K100, 100,000 yan. Magbibigay po siya ng 10% rate of return compounding interest annually. So meaning, ibig sabihin, dito naghintay ka na lang pero wala ka nang ginagawa dito pero yung plan na kinuha mo, nag-earn siya ng 10%. So 100,000, 10% is 10,000. Accumulations yan, kaya another years 10,000 na naman, kaya nagiging 20,000 siya. Pero dito, nagiging 21,000 siya because ang 10,000 dito, mayroon siyang 1,000 na 10%. Kaya naging 21,000 yan. Now, dito naghintay ka na lang, di ba? Wala ka nang ginagawa dito. Pero covered ka pa rin dito ng healthcare at saka insurance. Pag magkasakit, covered, o di ba? Pag may nangyari, covered ng insurance. Now, pag nang-mature yan, 20 years after, pag ang allocation mo 200 pesos every day, meron kang 1.1 million. Yan ang good news. Di ba? Kung meron kang 1.1 million pag tanda mo na, let's say, pwede mo siyang kunin, pwede rin hindi. Pagpalagay natin, hindi mo siya kunin. Magbibigay po siya ng 10%. Continuous yan. Walang hindi po siya mag-stop. Now, pagpalagay natin, ang edad mo ngayon, 40. 20 years after, ilang taon ka na? 60, retired ka na. Diba? Kung nag-allocate ka ngayon ng 200 peso every day, meron kang 1.1 million pag 60 years old mo. 60 to 65, 70, 80, pag may 1 million ka, tanong, meron bang mag-aalaga sa'yo? 101% alagaan ka sa anak mo or sa mga kapitbahay mo. Kung hindi ka man alagaan sa anak mo, okay lang kasi may pera ka. Pwede mong i-hire yung mga kapitbahay mo para alagaan ka. Kaya ang tanong ko po kanina, kung balikan natin yung question na yan, balikan natin yan. What if you die too soon? Anong kailangan ng family? Life insurance. Nag-ipon ka ng Kaiser, libre ang insurance, hindi mo siya binayaran. 'Di ba? Pangalawang tanong, what if you live too long? Ano ang solusyon? Investment sa long-term care. Nag-save ka, nag-allocate ka lang na amount ni Kaiser, mayroon na yan. That's why ang Kaiser program, nagbibigay po siya ng complete financial plan to complete your financial picture. Kaya isa po ako sa mga taong sobrang nagpasalamat na nakilala ko ang IMG. Because of IMG, I also learn about this program. At good news, sabi ko sa inyo kanina, hindi po tayo nagbibinta. Kasi membership platform po tayo na kung saan, pag nagiging part ka sa company na to, itong program na to, kung gusto mo yan, pwede mo siyang ma-access. Ibig sabihin, you can go direct to this program without agent. 'Di ba? Yun ang good news. Pamilya mo, kunan mo sa program na yan, wala kang ahente kung mag-member ka ng IMG. 'Di ba? You can go direct to the company because we are membership platform na company. Magpa-member ka, anong makukuha mo dito? Ang daming benefits, meron tayong 48 benefits ngayon. Pakita ko yan sa inyo. Una, yan. Meron tayong financial ebook or free ebook about the secret to saving and building your future. Ito na po yung sinabi ko kanina. You can become your own financial educator. Basahin mo lang yan, paulit-ulit. Magdi-DIY ka. 'Di ba? Napaka-simple yung mga words diyan. At libre yan, makuha mo yan basta member ka ng IMG. Pangalawa, free ebook about financial workbook. So, dito mo rin malalaman kung saan napunta yung pera mo, bakit hindi ka nakapag-ipon, saan napunta yung money mo. Another, meron tayong mga free workshops. Now, para kang nag-aral dito, no, 'di ba? Gusto mong malaman kung paano i-manage ang utang mo, paano ka mag-increase ng cash flow mo, workshop 1. Gusto mong malaman kung paano i-build ang strong financial foundation and proper protection, workshop 2, mag-attend ka. You can, that's on your demand. Gusto mo ngayon, hindi pwede mo siyang magawa. And then, gusto mo matuto about investment sa stock market, about kung paano mag-invest ng Jollibee. Dito siya ang detailed discussion, workshop 3. Again, on your demand, you can attend.
And then retirement planning, wealth preservation, workshop 4, then building building a business in the financial industry. So lahat ng mga to libre yan at sa gusto mo lang mapanood yan, mapanood mo siya kaagad. Basta may libre ka. Yun ang mga benefits na makukuha natin. Magdi-DIY ka, meaning kung nag-aral ka dito, walang pwedeng magsasabi sa iyo na mali yung ginawa mo. 'Di ba? So talagang kung seryosohon mo lang talaga 'yan, libre. So enough na 'yan para magiging part ka sa IMG. Number 8 is about free financial check-up. Anong pagkakaiba dito sa medical check-up? 'Di ba sa medical check-up gusto mong malaman kung may sakit ka ba sa katawan. Ang financial check-up, dito mo rin malalaman kung may sakit ka ba sa bulsa. Ano ba ang maraming sakit ngayon sa tao? Sakit sa katawan or sakit sa bulsa? 'Di ba? Ako ang sakit ko ba dati yung sakit sa bulsa, yung laging wala. Yung kaka-receive pa lang ng salary, nawala kaagad parang hanggang kamay lang. 'Di ba? So dito if you want to check how financially healthy you are, mag-attend ka. Meron tayong free financial check-up. For me, the most important check-up is financial check-up kasi dito nagsimula lahat eh. Pag may pera ka, mas maganda. Pwede mong magawa ang lahat ng bagay basta may pera ka. Ang tanong po diyan, kung may pera kang maraming pera, you need financial check-up pa rin. Kasi ang tanong, saan mo ilagay? The more na problema kung walang pera. 'Di ba? Benefit number 8. Number 9 is exclusive po yan, EFP, Associate Financial Planner. Anong gagawin mo dito? Mag-take ka lang ng certification program. Pag pumasa ka, then maging EFP ka. Title natin as financial educator. Kagaya ng mga abogado, attorney, 'di ba? Yung mga medical doctor, MD, 'di ba? So dito, as a financial educator, so dapat EFP. So that's benefit of a member. And number 10 is about free gift. Yung gift ng company natin, makikita natin yan. Up to 300,000 free personal accident insurance. Ang magbibigay dito is Manila Bankers Life. Kakapasok mo lang, kakamember mo lang ng IMG, bibigyan ka kaagad ng 100,000 free personal accident insurance. Hindi mo siya bayaran, libre. 'Di ba? So ibig sabihin, hindi ka maproblema, wala ka nang babayaran. Nag-member ka lang ng IMG. Number 11, Fidelity Life. Dito may babayaran ka. Pag nag-member ka na ng IMG, ang ibayad mo dito is 500 peso. One time. Kaya isang beses ka lang magbayad ng 500, covered ka ng 50,000 life insurance. So first, mag-member ng IMG, then magbayad ka additional ng 500 peso para meron kang 50,000. Para po siyang St. Peter, 'di ba? St. Peter, magbabayad ka monthly. Pero yan, anong gusto mo? Mag-monthly ka for 5 years or one time ka lang magbayad? Ang ginawa mo lang, mag-member ng IMG. So sobrang daming mga benefits natin, mga members because of this benefit. Number 12 is about IMG Vision Care. Libre, walang bayad ang frame. Libre na din yung computerized eye exam. Ang gagawin mo lang, nagpa-member ka lang ng IMG. Free unlimited consultation for members. Magpa-konsulta ka sa doktor, magpa-check up ka, walang bayad. Kahit saang branch ng Kaiser. No? So wala talagang bayad. At kung may mga laboratories ka, mga medical services, discounted din po tayo ng 20%. At hindi lang ikaw, pati ang family mo may discount din. So, yun ang good news. 20% ang magiging discount. At ito, libreng gift ng IMG. Automatic dito sa Soldibo Funds. Kung nagiging member ka dito, 1,000 peso ang initial investment mo dito. Automatic yan. So, ibig sabihin, kahit hindi ka pa marunong mag-invest, automatic may investment ka na. Pwede mo siyang dagdagan, pwede rin hindi. Diba? So, yan ang good news. Number 16. Number 17 is about access. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Ang Kaiser International Health Group, kung member ka ng IMG, you can access this program. Lahat ng programs dito like long-term care, senior care, short-term care, pwede mo siyang i-access. Again, no need agent. Ikaw mismo. Anong gusto mo? Pag may agent ka, of course, may babayaran kang agent. Pero pag ikaw diretso, makasave ka. Yan ang good news dito sa company. Another, mayroon pa tayong access to Manila Bankers Life. Life insurance, gusto mo lang life insurance, magdi-DIY ka pa rin. So, napakaganda pag tinanggal yung mga agent, ang daming masave mo. Number 19 is about exclusive to IMG members. Ito, free investment seminar para malaman mo at matutunan mo kung paano mag-invest ng mutual funds, paano bilhin ng share ni Jollibee, ni Ayala, doon sa stock market. So again, access pa rin natin yan at magdi-DIY ka. Yan ang ganda dito sa IMG. So lahat ng mga trainees natin walang bayad. Another, number 20 is about access to a stocks online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. So anong pagkakaiba dito? Pareho po silang stock market. Yung number 20 at saka
number 19. Ang pagkaiba lang din nila dito sa number 19, mayroon kang fund manager. Parang kung na-hire pa, mayroon kang driver. So pwede ka matulog. Si driver na yung bahala sa lahat. So dito sa number 20, ikaw yung driver. So ikaw lahat ang gumawa, parang ikaw si fund manager. So depende yan kung anong gusto mo. Ako, ang gusto ko, number 19. Kasi mas maganda pag may driver ka. Siya po yung expert. So let the expert na gumawa sa atin. No? So para marating natin yung mga gusto nating patutunguhan. Number 21 is about partnership with Palawan Express. Like, if you want to invest, dito pwede natin idaan ni Palawan Express. Gusto kang mag-member ng IMG, dito natin idaan yung payment mo sa Palawan Express para mabilis ang access natin. Number 22 is about free discounts on your save your money on non-life insurance. May mga binabayaran ka ngayon ng car insurance, travel insurance, fire insurance. Pag may binabayaran ka ngayon na mga insurances, tanggalin lahat ng mga agent at malaki masave mo. Pati sa real estate, may discount ka rin. At pati sa memorial lots, may discount ka rin. Di ba? Pati sa mga trainings, like trainings nila ni Jumer Hilario kung paano mag-business sa online, no? Sa social media, sa Facebook, sa Instagram, ang daming ma-save natin. Trainings, no? Kung paano mag-create ng mga email. So, dito rin, libre. May discount din yan. Paano magsulat ng libro, may discount din yan. Makikita mo, ang daming benefits talaga. Number 29 is about Everest services yan. So, libre ang services ni Everest. Kung may mamatay sa family natin, so sila maghanap ng funeral homes para sa atin. Okay, so tawagan lang natin sila. Then, number 30 is about asset preservation services. So, gusto ko mag-iwan ng legacy sa family, pwede ka mag-create ng korporasyon. Family corporation. Pwede ka rin mag-create ng last will and testament kung may mga property ka na. EPSI Max. Law firm yan. Number 31 is about auto program na kung saan ikaw mismo pwede mong ma-access yung corporate discount. If you are planning to buy a car, mag-member ka para magamit mo siya. Alright? So maka-discount ka ng malaki. Number 32 is about rewards. No? Ang rewards natin, be in the financial industry, pwede kang magnegosyo. So pwede kang mag-create ng kumpanya dito sa IMJ, no? Di ba? Own a business and become a financial educator. Own your time. Mayroon tayong online system. Meaning, pwede mo siyang gawin sa sarili mong panahon. Like, pwede mo siyang gawin part-time, pwede mo rin siyang gawin full-time. Kagaya ko, when I started, ginawa ko siyang part-time before. So, ang good news dito, ang business natin dito, tulungan mo lang family na makapag-ipon ng tama. Maka-income ka rin, maka-earn ka rin ng income. At good news dito, you can achieve the income you want. No, diba? At become debt-free. So, majority sa mga Filipino, yung mga IMG member na naging full-time ngayon, galing sa part-time. Diba? So, ginawa namin tong backup. No? Ang daming mga OFW, ang daming mga professionals na iniwan yung mga trabaho nila, yung mga profession nila. Kagaya ko, iniwan ko pagiging teacher at naging full-time pa ako dito as financial educator. Diba? So, ayan ang good news. And then, meron tayong mga libreng travel. So, you can travel the world. Like, may conventions tayo, may cruises, may vacation. So, pwede natin ma-maximize yan. Ako, in my 7 years, I was able to travel 10 countries. Yan ang napagandang nangyari sa akin. And then, world-class ang recognition natin. Bigyan ka ng watch, pins, ring, no? So, actually, car also, pwede mo siyang, naghintay yan sa atin dito. So, given yan, pwede mo siyang kunin. So, depende yan kung kailan mo siya kunin. Ibibigay lang yan, hindi mo na kailangang bayaran. Number 35 is about free HMO coverage sa mga MDs, SMDs at saka executive. HMO, libre yan. Parang healthcare yan katulad ng kumpanya, yung healthcare sa kumpanya mo. So, dito sa IMG, meron tayong benefit na ganyan. Number 36 is about powerful members portal. Yan, mamaya ipakita ko yan sa inyo. You can access, available yan anytime, anywhere. Basta may internet connection ka lang. Number 37 is about Dominitol. So gusto mong gawing automatic yung business mo, yung auto follow-up, auto emails, may mga auto-responders. So digital marketing platform natin sa IMG. Number 38 is about you can receive newsletters and emails from IMG. So malalaman mo yung mga updates. Another 13 is about Neuracash. So pwede mo siyang, para po siyang GCash or Pimaya na kung saan, kung gawin mo yung business, dito sa papasok yung magiging income mo sa IMG. Okay, so number 40, yan, for international members to. So ikaw ay isang OFW, pwede mo itong ma-maximize na benefit na to. Exclusive lang to sa mga OFW. So bibigyan ka ng, or mayroon kang money platform, yung Visa card. Pwede mo siyang para siyang ATM, pwede mo siyang gamitin kahit saang sulok ng mundo.
Number 41 is about exclusive events like sa Dubai Convention or may convention International Heroes Night. So para lang sa mga OFW. Then number 42 is exclusive runs and contests na para sa mga international members. All right. So number 43 dito sa Manila Bankers Life, nagbibigay po sila ng worldwide protection. Yan makikita natin. 43 is about accidental death benefit. So 500,000 ang ibibigay nila. So kung sakali may nangyari sa atin, meron siyang burial benefit na 100,000, accidental medical reimbursement benefit na 100,000 also, acts of terrorism, 'di ba? So 600,000, unprovoked murder and assault 600,000. Hindi mo siya binayaran, nag-member ka lang ng IMG. Yan ang protection na binigay ni Manila Bankers Life sa iyo as a member. At meron pa, number 48 is accidental disablement, no? Benefit 'yan. Makikita talaga natin, 'di ba? So, 'yan ang good news, 'di ba? Accidental disablement, ito po yung mga indemnity and benefit, 'di ba? Loss of 2 limbs, 500,000. Loss of 2 feet, 500,000. Ang dami dito. At meron pang accidental additional feature na repatriation service. So sobrang dami, 'di ba? Makikita mo talaga sobrang daming benefits na kung saan sayang kung hindi mo siya ma-maximize. Na-maximize na 'yan namin. Kaya nga lagi nating nag-campaign po tayo para ma-aware lahat, no? Para hindi po maiwan yung family. Para lahat mabigyan ng proteksyon. Kasi maraming family ngayon na biglang nawala yung breadwinner, nahihirapan ang family. Kaya this is for you kasi kaming mga members na maximize namin lahat ng mga benefits na 'yan. Yan, so ito po yung mga travels namin. Nagpunta po ako ng Vietnam, Japan, Korea, China. So sa Thailand, no? San Francisco, USA. So ako hindi po ako nagpunta dito sa Las Vegas, Italy. So napuntahan ko lang San Francisco, Talibon, Bohol. Oh, 'di ba? So just kidding, no? So daming travels dito sa IMG. Then ito po yung first na travel ko, of course, sa DepEd, 'di ba? Sila po yung mga kasama ko. Yan, mga mathematicians po sila, ang galing-galing lang mag-compute ng numbers. Kaya lang hindi marunong mag-compute ng sweldo, 'di ba? Kagaya ko rin, nangutang din po ako before, sila po 'yun magko-commaker sa akin. 'Di ba? Pag nangungutang din sila, ako din magko-commaker sa kanila, 'di ba? So parang vice versa ba. Anyway, so because of IMG, yan, I was able to get out of debt, no? Makikita mo talaga yan. Then itong presidente natin sa IMG, sa Hong Kong to na picture ko, galing mayroon po kaming conventions doon at na-award po ako ng green jacket. Okay? So was able to travel also in Singapore. Yan, nakapunta po ako ng Universal Studio. So sila po yung mga kasama ko. And then nagpunta po kami ng Vietnam. Ito yung Vietnam picture ko. And then Great Wall of China. No? Parang it's a dream come true, no? Na dati makikita ko lang to sa picture pero napuntahan ko talaga 'yan. At good news, wala po akong gastos doon. Kasi IMG ang nagpa-travel sa akin. Malaysia, travel po sa Malaysia. Then nagsakay po ako ng Quantum of Dust. Ito po yung travel namin na all expenses paid by the company. Kaya nakapunta po ako ng Great of China kasi nag-side trip po kami doon. Okay? Then, mag-join ka ng IMG, bigyan ka ng user ID and password. Mag-login ka lang dito. Ito po yung website natin, members page natin, img-corp.net. Okay, pag na-click mo yung login, of course, makita mo yung portal mo. Ito po yung members page mo, members page ko. Yan, makikita mo yung pangalan. So, sa baba, mayroon dito makikita natin yung dashboard. Yan, yung dashboard. Makita natin Soldivo, yan. You can access this one anytime, anywhere. Basta may internet connection ka lang. Yung Fidelity Life, makita din natin dito. Pag may investment ka ni Soldivo, actually, lahat ng mga to, ma-discuss yan sa nag-invite sa'yo. No? I-guide ka lang. Ito po yung sample ng portal ko. Pag na-click natin yung view portfolio, nag-invest ka sa mutual funds, you can check also your statement of accounts dito. So makikita lahat ng mga transactions, kailan mo na invest at kailan na book yung pera mo. So you can check it anytime, anywhere, basta may internet connection ka lang. Okay, ito po yung sample ng yung 50,000 na insurance ko sa Fidelity, yung binayaran ko ng 500. At ito po yung ID ko, preferred membership ng IMG. Then ito po yung policy ko sa life insurance sa Manila Bankers Life na 100,000 personal accident insurance. Okay, at yung libreng eyeglass ng frames, 2 frame ang pwede. Sa dealership optical, ito din po yung ano ko. Nasa portal
nasa portal ko din 'yon. At ito ring ano, e-health card sa Kaiser Medical Center, magpa-consult doon walang bayad. Okay? So yan ang mga ano, yan ang mga makukuha natin, pakita natin para mabil yung mga benefits. So yung mga successful people ng IMG, mayroon silang IMG Turning Point Story na makikita natin yan sa YouTube. Lahat ng mga successful dito sa IMG, i-search mo lang sa YouTube, IMG Turning Point Story. Makikita mo yung life story ni Ma'am Jessica, life story ni Marian Traya, no? Isang production operator sa Mitsumi pero naging CEO in IMG. So makikita at malalaman mo paano nila ginawa at anong nangyari sa kanila, anong journey nila sa IMG. At yun, high school level, si Ma'am Celina San Miguel, ano lang siya, housewife pero nagiging executive vice chairman ngayon sa IMG. Sobrang dami dito, may mga engineer din kagaya ng Engineer Jess Falier, Dr. Jaime Lorenzo. So si Rusty, so ang dami dito, 'di ba? Makikita mo talaga. At mayroon din po tayong mga millionairing earners sa IMG. So ito po yung proof natin na may income talaga because sa company natin hindi po tayo nagbibigay ng mga like anong tawag nito? Yung commission, yung pinapakita natin yung cheque, kasi we are not commission driven company, we are mission driven. Pero ito yung proof. Pag kumita ka ng or magkaroon ka ng emerald ring, ibig sabihin yung income mo 500,000 every month. 500,000 yung monthly income. Pag nagka-qualify ka ng ruby, 200 to 250,000 yung income dito. Pag sapphire, 100,000 yung income every month. Di ba? So sila po yung mga taong successful. So ang akin dito wala pa, no? To verify pa, no? So hopefully mapopost na din po yung pangalan ko dito. Okay? So kaya mag-start ka. So this is how to start, become a lifetime IMG member. All you need to do is to ask the person who invited you para malalaman mo kung paano mo simulan or paano ka mag-start dito sa IMG at magkano yung kailangan mo ibayad sa membership fee. Okay? So ito po yung account natin. So i-screenshot mo para malalaman mo kung paano ka mag-transfer ng funds. Ito yung mga bank accounts ng IMG. Okay? Screenshot mo. Now, before I end, no, iiwan ko po to sa inyo ang quote ni Bill Gates. Sabi ni Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Diba? So ako naniniwala na kasalanan talaga natin pagka nawala tayo ng mahirap pa rin. Diba? So i-check mo ngayon, ito po yung advice ko. I-check mo kung how many years ka na sa pagiging employed, kung mayroon na bang changes dyan, so sa financial situation mo, so or kung wala pa. So kung wala pa, 10 years ka na sa work mo, 20 years ka na sa work mo, magre-retire ka na lang, wala ka pa ring enough na saving. So pwede kang mag-join sa IMG. Yun talagang advice ko. Nakatulong to sa akin, so there's no reason na hindi po to makatulong sa inyo. Okay, so sundin mo lang, gawin mo lang kung anong dapat gawin. Try mo si IMG. Nag-try po ako before, 7 years ago, and then may nangyari. Okay? So I hope na na-impart ko po sa inyo yung information at nakatulong po to sa inyo ang information na binigay ko po sa inyo. So IMG is building your future. This is Andres Ipalda, your financial educator, live from Tubigon, Bohol. Okay, so yan, contact number ko at email address. Pwede mo akong i-message in my Facebook Messenger and in my Facebook page also. Okay? So thank you and I hope na nagiging productive po yung oras po natin. So